Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na tayo ay binigyan na muli upang ating pag-aralan ang kanyang mga salita. Tayo tutungo sa aklat ng In Heavenly Places. It's March 19, entitled Guard Jealously Your Hours for Prayer. Sa Psalms 42 verse 1, As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. So, dito pa lang, ating panatilihing nauuhaw sa katwiran ni Kristo upang tayo ay mabusog. He who is a citizen of the heavenly kingdom will be constantly looking at things not seen. The power of earth over the mind and character is broken. He has the abiding presence of the heavenly guest. In accordance with the promise, I will love him and will manifest myself to him. He walks with God as did Enoch in constant communion. So, dito pa lang mapapansin natin na bilang mga manununod sa langit na bayan, tayo ay kinakailangan na tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Yung kapangyarihan ng mundo over sa ating mind and character ay mawawala. At kinakailangan tayong makipag-ugnayan sa presensya ng makalangit na mga bisita na kung saan ay mananatili sa ating mga puso ang kanyang mga pangako na tayo mamahalin at siya ay magmamanifest sa ating buhay. Ang kanyang sarili ay magiging marereflect sa buhay natin. At tayo lalakad sa Diyos, lalakad na kasama ang Diyos, kagaya ng ginawa ni Enoch, na nakikipag-ugnayan siya sa Diyos kahit na napaka-corrupt ng mundong ito, ay pinapanatili niyang pure, dalisay ang kanyang mga puso. Ang kanyang puso at isip. So, kinakailangan na makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon na mas damor tayong lumalapit sa Kanya, mas damor din natin nakikita ang ating mga kahinaan at kadumihan sa Kanyang harapan. Daily beset by temptation, constantly opposed by the leaders of the people. Christ knew that He must strengthen His humanity by prayer. In order to be a blessing to men, He must commune with God, pleading for energy, perseverance, and steadfastness. So ito yung gusto ng Panginoon sa atin, na kailangan na tayo lumapit sa Kanya, ihingi sa Kanya yung kalakasan at tagumpay na kinakailangan nating makakamit sa lahat ng panahon. At araw-araw ay salubong tayo ng mga temptation and trials sa ating buhay, ngunit sa pamamagitan lamang ng constantly opposed by the leaders of the people, si Kristo ay nakakaalam sa ating mga kalakasan at nakakarinig siya sa lahat ng panalangin ng tao. At in order na bibigyan niya tayo ng biyaya, kinakailangan na makipag-ugnayan tayo sa Diyos upang mapanatili yung presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Araw-araw tinitingnan natin ang ating sarili sa ating mga nagagawa. Nadidisappoint pa tayo dahil may nakikita tayong hindi maganda, hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon yung mga nagagawa natin. Ngunit magiging walang kwenta po iyan. Magiging ibabahala na natin yan. Basta tayo lumapit sa Panginoon at i-reconcile ang lahat, isurrender ang lahat ng ating mga nararamdaman. Thus, He showed His disciples where His strength lay. Without this daily communion with God, no human being can gain power for service. So, sa pagpapakita sa bawat disipulo ni Kristo, kinakailangan na pinapanghawakan nila ang lakas ng Panginoon nung panahon na yun. Na walang without this daily communion, na walang pakikipag-communion sa Diyos, ang mangyayari, magiging walang kwenta ang kapangyarihan ng serbisyo. Kapag tayo ay gumagawa sa mga bagay na mabuti para sa ating paningin, para sa ating sarili, ngunit wala ang kalakasan at kapurihan at hindi natin ito ginagawa para sa Panginoon, magiging walang kwenta itong mga kabutihan na ginagawa natin. Dahil proceed na po yan yung mga mabubuting gawa. Ito po yung bunga ng pananampalataya. Kinakailangan gawin po natin na taos puso ang pagsuserve sa Panginoon. At gagawin natin ito hindi sa ating mga sarili, mga kapatid. It is the privilege of everyone to commit himself with all his trials and temptations, his sorrows and disappointments to the loving Heavenly Father. No one who does this, who makes God his confidant, will fall a prey to the enemy. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng pribileyo upang makamit sa bawat
hakbang sa ating buhay bilang Kristiyano, kinakailangan na magsumikap tayong lumapit kay Kristo. At sa bawat pagsubok at temptation at mga kahirapan na ating nararamdaman at mga disappointment, kinakailangan na isipin natin ano yung mga bagay na ating nakakamit na nanggagaling sa makalangit na mga bagay. At wala nang ibang makakapagtulong sa atin, makakapagbigay sa atin nito kundi ang Diyos lamang. Kinakailangan meron tayong confident na lumapit sa Kanya, ibigay na natin sa Kanya upang makapanagumpay tayo sa lahat ng mga laang o mga tuso o mga temptation ng kaaway sa ating mga daan. So hindi po tayo mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon nandyan, lagi niya tayong tutulungan. We have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So si Kristo ang ating halimbawa. Siya ay nakikita niya at nararamdaman niya ang ating mga kahinaan, at siya ang ating lalapitan sa panahon na tayo nangangailangan. At hindi lang sa panahon na tayo nangangailangan tayo lumapit, kundi sa panahon din na tayo ay punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Purihin po natin ang Panginoon sa mga bagay na iyan. May mga bagay tayong nagagawa at ito ba'y nagbibigay kaluwalhatian sa Kanyang banal na pangalan? Nawa ay tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan natin ang ating Panginoong Hesus kung atin bang nare-reflect ang Kanyang sarili sa buhay natin. Tingnan natin ang Kanyang kautusan, ang Kanyang kalooban, kung nasusunod ba natin ito. Dahil siya ay mapagpatawad at mapagpahinuhod. At alam natin na siya ay maawain sa lahat ng lumalapit na nagmamakaawang lalapit sa trono ng grasya. Ipagkakaloob po ito sa atin kapag tayo ay willing na tumanggap nito. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa, magsumikap po tayo dahil ang Panginoon ay nananawagan at nananatili at nagpapatuloy siyang nananawagan sa ating mga puso na mas lumapit pa tayo sa Kanya, mas the more na natin nakikita ang ating mga kahinaan, ang ating kabiguan sa buhay. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So ito yung pangako ng Panginoon na kung tayo lalapit lamang sa Kanya, na hindi tayo dapat mahiya na lumapit sa Kanya kung ano man tayo. We go to Christ just as we are, mga kapatid, sa trono ng biyaya upang ipagkaloob sa atin ang pagpapala at ang kaawaan sa panahon na ito'y kinakailangan, dahil tayong mga tao minsan nahihiya pa tayong lumapit dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung sinusurrender na natin sa Panginoon ang ating sarili, anuman ang ating mga kabiguan sa buhay, anuman yung mga kasalanan na ating nagagawa, mapapanagumpayan po natin iyan. Dahil ito po'y pangako ng ating Panginoon. Guard jealously your hours for prayer and self-examination. Set apart some portion of each day for a study of the Scriptures and communion with God. Thus you will obtain spiritual strength and grow in grace and favor with God. So, ating bantayan ng may kasigasigan ang oras ng panalangin. At tingnan natin ang ating sarili. We need to search more in ourselves kung uugnay ba sa ating Panginoon ang ating mga nagagawa. Huwag po tayong ma-disappoint if ever na may nagagawa tayong kamalian, kabiguan sa buhay, at kinokoreksyonan tayo ng mga tao. Dahil ginagamit din ng Panginoon ang mga tao para matuto tayo, para malaman natin ano yung tama at mali, at upang maalalahanan natin yung mga bagay na ito ba'y kabutihan o kasamaan. May mga bagay na hindi natin sinasadyang gawin, ngunit nagagawa natin. At pagsikapan natin itong mabago sa ating buhay, tingnan natin si Kristo na siyang halimbawa, siya ang ating ehemplo, siya ang ating sandalan sa lahat ng oras. Minsan kasi, ang kaaway, pinapamukha sa atin yung ating mga kasalanan noon. Kaya hindi na tayo makabangon ngayon. Kaya wag po tayong makinig sa kaaway. At the more nating napapakinggan ang Panginoon, ang Kanyang mga salita, makikilala natin ang kaaway. Makikilala natin ang Kanyang mga temptation at mga laang or tinatawag na silo, mga kapatid, mga silo niya, mga pandaraya niya sa atin. Makikita natin yan kapag the more tayong lumalapit sa ating Panginoong Hesus. At the more din nating iniiwasan ang mga temptation ng kaaway, ang kanyang mga pandadaya sa atin. Kaya sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, mapapansin natin dito na bibigyan niya tayo ng kalakasan, spiritual na kalakasan upang tayo tumubo sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. He alone can direct our thoughts aright. He alone can give us noble aspirations and fashion our characters after the divine similitude. So, ito yung ating dapat makamit.
Binibigyan niya tayo diretso sa ating pag-iisip ng mga bagay kung ano ang ating gagawin. Ano yung dapat nating maunawaan sa ating sarili. Tingnan natin ang ating sarili kung ito ba'y nakaugnay sa ating Panginoon at tanungin natin siya, basahin natin ang kanyang kalooban kung tayo ba'y nakakasunod sa kanya. Binibigyan niya na po tayo ng lahat ng bagay, lahat ng biyaya, pinagkaloob niya na sa atin. At ano ang dapat nating gawin upang maluwalhati ang kanyang pangalan. Kaya, huwag po tayong ma-disappoint sa buhay kung anuman ang ating mga nagagawa, anuman yung mga bagay na ito ba'y nakakapag-discourage sa atin. Magpatuloy po tayo sa laban na ito dahil ang Panginoon po ay tutulong sa atin sa lahat ng ating kabiguan. If we draw near to Him in earnest prayer, He will fill our hearts with high and holy purposes and with deep, earnest longing for purity and cleanness of thought. So, hindi po ipagkakait ng Panginoon ang kalinisan sa ating mga pag-iisip. Lilinisin niya yan. Papabanalin niya ang ating mga puso. At kapag tayo mas the more na lumalapit sa ating Panginoong Hesus, sinurrender na natin ang lahat sa Kanya, na may katapatan at mapagpakumbabang puso at nananalangin tayo na may katapatan, pupunuin niya ang ating mga puso ng mga banal na purpose, mga banal na salita ng Panginoon. Ito yung magpapabanal din sa ating mga puso at lilinisin niya ang ating pag-iisip. He imparts the richest blessings to those who serve Him with a pure heart. He teaches each one who opens the heart to His instruction and obeys His voice. So kung tayo ay susunod sa Panginoon, anuman ang mangyari sa ating buhay, huwag po nating kakalimutan. Siya ay pinagkalooban niya sa atin yung mga pagpapala, yung kayamanan ng Diyos sa atin upang tayo makapagsilbi sa Kanya na may banal na puso, na may malinis na puso at tuturuan niya tayo na buksan ang ating mga puso para sa Kanyang mga instruction at kung paano tayong sumunod sa Kanyang mga paalala at babala at kalooban. Titingnan natin ang ating mga sarili. Kinakailangan na makipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoong Hesus. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, very clear po na tayo ay nagsasanay, nagtitraining kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Guardyahan po natin ang ating mga oras sa panalangin. Kinakailangan na may kasigasigan tayong manalangin at lumapit sa Panginoon, panghawakan ang Kanyang mga pangako. Huwag na nating pakinggan ano yung mga sinasabi ng mga taong negatibo, sinasabi huwag po nating pakinggan yung mga sinasabi ng kaaway, kundi pakinggan natin ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Ito yung marereflect sa buhay natin. At the more tayong lumalapit sa Kanya, the more tayong mas magiging kagaya sa Kanya. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa, panatilihin tayong kumapit sa Kanyang pangako dahil tutulungan niya po tayo anuman ang ating mga gagawin sa buhay. So nawa, sa lahat ng ating mga gagawin ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Kanya. Dahil ito lamang po ang purpose ng ating buhay, bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, kundi mapabanal ng Kanyang mga salita at mag-training kung paano tayong lumakad na may kabanalan sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.